Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating minamahal na mga BDL. Kumusta po kayo? Pati na rin po ang mga jail officers and yung mga wardens na kasama ninyo. Magandang umaga sa inyo. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. And magandang gabi po dyan sa Amerika. And dito rin magandang umaga. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, tunay nga na Ikaw ang Diyos na tapat, Ikaw ang dakila. Niluwalhati ka namin, O Diyos, sa araw na ito. Pinagkakatiwala po namin ang aming gagawin. Kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Sa aming pakikinig, nawa po ay mabuksan ang aming mga espiritual na senses para po matanggap namin ng buong buo. Maintindihan namin ng buong buo ang inyong mensahe sa amin. Lord, pinapamahalan na po namin sa inyo ang lahat-lahat, pati po ang aming mga internet connections na nawa po ay amin. Lord, magiging malinaw po ang boses mo na aming maririnig. Salamat sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, magandang umaga muli sa inyong lahat. Hallelujah. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay tungkol po sa pag-asa. Pag-asa na ito po ay makikita lamang po natin sa ating Diyos. Yes, sa tanang buhay natin, nagkaroon tayo ng maraming plano, maraming kagustuhan, at umaasa tayo na ito ay matutukan. Karamihan po sa ating mga plano sa buhay, hindi po nangyayari. Pero ito po ang magandang balita na kung ang pag-asa natin, kung pagkatiwala natin sa Panginoon, yan po ay sigurado matutupad dahil ang Diyos po ay buhay, ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Kung Kanya po itong sinabi, mangyayari po, matutupad po ito. Magbasa po tayo ng scriptures. Verse 11. Alam ko kung paano mo tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo at hindi sa kasamaan niyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo. Sinabi niya sa propeta si Jeremias, para po ipaabot sa mga Israelita. Dahil nga po sa pagkakabihan nila sa Iraq kay Nebuchadnezzar na 70 taon. Pero ganun pa man na sila ay nabihan, naparusahan sila dahil nga po sa katigasan ng ulo. Kaya ito po ang ating kailangan malaman na hindi po tayo magkakaroon ng parusa kung wala po tayong ginawang masama. Kaya po meron tayong law na sinasabi. Meron tayong batas. Kaya ganun pa man ang nangyari sa mga Israelita na nabihan sila, naging servants sila, naging bihag ng mga Babylonians noon, ngayon ay Iraq. Ito po ang binitawan niyang salita kay Jeremiah, na alam niya ang plano para sa atin. Bakit sinabi ng Diyos ito? Ang Diyos po ang lumikha sa atin. Alam niya kung ano ang makakabuti sa kanyang mga likha. Na kahit sa punto ng buhay natin, hirap na tayo, maaaring masasabi din natin na buhay pa ba ang Diyos? May Diyos pa ba sa buhay ko? Maaaring matanong natin ito. Pero ito nga po, kailangan maintindihan natin yung mga nangyari din noon para po maihalin tulad natin ang ating mga sitwasyon. Kasi baka nga merong katulad yung mga nangyari kahapon noon
sa ating sitwasyon. Kaya dito po sa Romans chapter 15 verse 4, Romans chapter 15 verse 4, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan dito po sa Biblia, yung sinasabi ko kanina, yung nangyari sa mga taga Jerusalem na sila ay binihan ni Nebuchadnezzar, yan po ay nakasulat dito sa kasulatan, dito sa Biblia, ay isinulat para turuan tayo. Ang mga kwento pala sa Biblia, hindi lang po yan nakasulat para basahin, para sabihin natin, ay, ganun pala ang nangyari. Malinaw po sa sinabi dito na para turuan tayo. So, sino po ba ang gustong maturuan dito? Siguro naman lahat tayo gusto nating matuto, lalo-lalo na sa kung paano tayo mabuhay ng maayos. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo ay magiging matatag at malakas ang loob at magkaroon ng pag-asa. Mga kapatid, sabi dito, tayo ay magiging matatag. Marami tayong narinig kung may mga nagbibigay sa atin ng payo, sasabihin nila, magpakatatag ka kapatid dahil yan ay pagsubok ng buhay. Tama po. Tama po yung naririnig natin na kung meron tayong pagsubok, may paghihirap sa ating mga buhay, ito po ay pamamaraan para po tayo ay maging matatag, maging malakas ang loob, at magkaroon tayo ng pag-asa. At ang pag-asa na yan ay hindi po manggagaling sa iyong kapitbahay, kapatid. Hindi po yan manggagaling sa kung sino mang tao. Maaaring mapangakuhan tayo ng tao, pero sigurado yan, meron at merong kapantakan. Dahil ang tao sadyang sinungaling. Yan po ang ginawa ng kaaway sa ating mga buhay. Gawin tayong sinungaling. Yan sinasabi ng Biblia, ang Diyos po ay hindi sinungaling. Kaya hindi po siya tao para po magsinungaling, at kung magbitaw po siya ng kanyang pangako ay hindi matutupad. Yan po ang kailangan natin panghawakan. Itong pinag-aaralan natin, kailangan po na ilagay natin sa ating mga puso ng buong buo, tanggapin natin, maniwala tayo. Dahil yan po ay salita ng Diyos. Hindi po yan papalpak. At kung sinabi niya na magkakaroon ng pag-asa, gagawin niyang mabuti ang inyong buhay, magiging mabuti po. Ang problema nga lamang po, kahit yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin, malinaw po na ang sinabi niya na ang gusto niya sa ating buhay ay mapabuti at hindi mapariwara. Magkaroon ng future, ano po ba ang future? Kinabukasan at ng pag-asa na nakikita lamang po natin ito. Nakakamtan lamang po ang pag-asa nito sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, yung pag-asa po na yan, yung ating sinasabi niya na magiging mabuti ang ating buhay, ay gusto po niyang iayos ang ating buhay na magulo. Kagaya po nang nangyari sa mga taga-Jerusalem, na kung matuto lamang sila sa nangyari sa kanilang buhay, kung matututo lamang sila, ay ito po ang mangyayari. Magkakaroon sila ng kinabukasan at pag-asa. Ganon din tayo mga kapatid. Kaya naisulat ang mga ito para magiging basihan natin at sasabihin natin, ganon pala ang gusto ng Panginoon, ganon pala ang nangyari sa kanila. Kaya sila ay pinarusahan dahil po sa katigasan ng ulo, ayaw nilang makinig sa payo ng Diyos, payo ng mga propeta. Kaya kung may sinasabi tayo dito mga kapatid na binabasa natin, pinag-aaralan natin, kailangan pong maniwala tayo. Kailangan pong magtiwala tayo sa pangako ng Panginoon. Dahil yan po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi po yung kapwa mo
Kasi tayo ay tao nga, hindi tayo Diyos. Pero, ganun pa man, kahit tayo ay mga tao, kung susunod din tayo sa sinasabi ng Panginoon sa atin, ay magiging maayos din po ang ating buhay. Makakatulong din po tayo sa ikakatatag ng pananampalataya ng ating kapwa. Magiging encouragement po tayo, hindi tayo yung gagawa ng kanilang pagkakismayan. Amen? Kaya nga po natututo tayo para may ituturo. Okay. Ituloy natin ang magbasa ng Biblia sa Lamentations chapter 3. Basahin po natin. Verse 21 to 23. Ituloy natin kung ano yung nangyayari sa buhay ng mga Israel. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na kung minsan nadidismaya tayo, ayaw natin maniwala sa pangako ng Diyos. Meron lang sinabi po ng nagsulat ng libro na ito. Nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay walang katapusan. Ang Diyos po ay mabait. Ang Diyos po ay mahalangay. Maawain, mahabagin. Amen. Ito sa Biblia ang kailan kung bakit hindi tayo lubusang nalipo. Kahit buhay pa tayo mga kapatid, kaya may pag-asa po. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Tama po. Kahit ito po, yung araw-araw lamang po na pag-gising natin, tayo ay buhay, humihinga. Marami pong mga natutulog at hindi na po nagigising, namamatay. Sino nga ba ang nakakaalam ng oras at araw ng kanyang pagkamatay? Wala po. Kaya dito tayo manalig sa salita ng Panginoon. Para kung sakali man na hindi tayo magising, ay meron tayong inaasahan na ang ating future, ang ating kinabukasan na sinasabi ni Jeremiah ay yung kinabukasan sa langit. Dahil mga kapatid, ang buhay ay hindi po nagtatapos sa mundo. Hindi po nagtatapos dito. Physical po na buhay dito po sa mundo. Pero ang spiritual sa langit po, o kaya ay doon sa baba, impyerno. Ito po ang ating pinaghahandaan. Kaya kung sa panahon na tayo ay nagkakaroon na bumabagsak ang ating pananampalataya o kaya tayo parang wala nang pag-asa sa buhay, masasabi natin na ayoko na, mabuti pang mamatay na ako. Ito po ang ating isipin, yung pag-ibig ng Panginoon. Lamang po kung marunong tayong tumawag sa Kanya. Nakikinig po ang Diyos sa kung sino man ang tatawag sa Kanya. Matuto lang po tayong manalangin, tumawag sa Kanyang pangalan, umiyak sa Kanya, sabihin ang sitwasyon natin. Dahil siya po ang Diyos na buhay. Tanging ang Diyos lamang po ang makakapagbigay, tanging ang Diyos lamang po ang makakatugon ng ating pangangailangan. Pero tulungan natin ang ating makasakit, hindi lamang po yung sinasabi natin na, Lord, tulungan mo ako. Hanggang doon lang, pero pag sinasabi, may Bible study tayo, ay matutulog na lang ako. Paano yan? Kailangan din po na salisikin natin ang Diyos. Sa araw-araw nating buhay, kailangan po na ipakita din natin na kahit sinasabi natin mahamagin ang Diyos, na ang kanyang pag-ibig ay walang katapusan na naaayon dito sa scripture na binasa natin. Huwag po natin sasabihin na, oh, mahal ako ng Diyos. Gawa tayo ng gawa ng kasalanan. Ay, hindi po. Hindi po maipapatupad yung pangako ng Panginoon, yung plano ng Panginoon dahil maliwanag po na ang plano niya sa buhay mo at sa buhay ng kapatid ay mapabuti.
Kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, hindi po dyan nagtatapos. Kaya nga pag-asa. Ano yung inaasam mo na mangyayari sa buhay mo bukas o kaya mamaya? Dahil ang buhay ngayon lang yan. Meron pa po bukas. Kaya nga kinabukasan. Kaya nga pag-asa. Kung ano yung mangyayari bukas. Kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap. Kaya kailangan natin na manatiling tapat din sa Panginoon. Basahin natin ang Isaiah chapter 40 verse 31. Ito, napakaganda nito. Pangako ng Diyos na kailangan panghawakan natin. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay magkakaroon ng lakas. Yan. Kung minsan nanghihina tayo, ayaw natin kumain, dahil sa pagsubok ng buhay, maraming problema, maraming iniisip, maraming stress sa buhay. Yan, ang sakit ng tao ngayon, stress. Bakit? Kasi kahit hindi problema, problema. Lilipat sila na gaya ng isang agila. Tumakbuhan sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi maghihina. Napakadali ko. Lumakad ka man ang lumakad, hindi ka maghihina. Bakit? Kung sa Panginoong Diyos tayo hihingi ng kalakasan, ibibigay ko niya. Kaya nasabi ko, tumawag tayo sa Panginoon. Pero kung nanghihina na tayo, ayaw pa rin natin manalangin, ayaw pa rin natin na humingi ng tulong sa Panginoon, wala pong mangyayari. Hindi po bingi ang Diyos, mga kapatid. Kung tatawag po tayo, sigurado yan. Naririnig niya. Kung naaayon sa kanyang kalooban ang ating hinihingi, ipagkakaloob po yan, mga kapatid. Dahil yan po ang pangako niya. Kanya kung tutugunan ang lahat ng pangangailangan ng kung sino ang gumagawa ng kanyang kalooban. Kaya ano ang kalooban ng Panginoon sa atin? Yung magtiwala tayo sa Kanya. Manampalataya tayo sa Kanya, mga kapatid. At sundin natin kung ano ang Kanyang kalooban. Yan po, ang hinahanap ng Panginoon sa atin ngayon ay yung makapagpuri tayo. Magpuri tayo ng may espiritu at katotohanan. Kaya mamuhay tayo ng totoo. Tanggapin natin kung ano ang sitwasyon natin at humingi ng tawad sa Diyos. Dahil mataas pa rin tayo. Marami na nga, magulo na nga ang buhay natin, mataas pa rin tayo sasabihin natin. Hindi natin kasalanan, paano tayo marinig ng Diyos? Kaya kailangan tanggapin natin ang ating pagkakamali ng buong buo. Tanggapin natin na tayo ay nagkasala nang sa ganun ay marinig niya tayo, mapatawad niya tayo. Dahil mapagpatawad ang Diyos mo. Maawagin siya, maawagin. Amen po ba? Yan. Ito po sa 2 Corinthians 4 verse 1. Basahin natin. Dahil sa awan ng Diyos, sa 2 Corinthians 4, dahil sa awan ng Diyos, pinili niya kami para ipahayag ang kanyang bagong pamamaraan sa pagpapawalang sala sa mga tao. Kaya naman, hindi kami pinanghihinaan ng Diyos. Kaya dito po, tinuturuan tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya meron po nagtuturo sa atin. Tinuturuan nila tayo sa pamamaraan ng Panginoon. Para po hindi tayo manghina, kundi mapalakas ang ating loob. Hindi tayo manismaya, kundi magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya. At magpatuloy tayo sa pagsalisik sa Kanya.
Dahil yan po ang kagustuhan niya, makilala natin ang Diyos. Okay? Paano nga natin mapagkakatiwalaan ang Diyos kung hindi natin siya kilala? Marami pong hindi nakakakilala kay Kristo, kaya marami pong hindi nananampalataya sa Kanya. Bakit? Kakulangan po ng kaalaman. Kaya ito po, nagpapahayag sa atin ang ating mga pastor, yung mga propeta, ipinahayag nila sa atin para po magkaroon tayo ng kalakasan, magkaroon tayo ng pananampalataya at hindi mangyana sa ating loob. Amen po ba? Now, our last verse is Hebrews chapter 11, verse 1. Paano nga ba magkaroon ng pag-asa? Dito po tayo. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Oh, hallelujah! Matatanggap natin ang mga bagay na ating inaasahan. Kung ano man ang ipinapanalangin mo sa Diyos, kapatid, tiyak, matutuunan yan kung magkaroon tayo ng pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Paniniwala sa hindi natin nakikita. Dahil hindi natin nakikita ang Diyos, pero naririnig natin ang Kanyang pangalan, nararamdaman natin ang Kanyang presensya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Diyan po tayo magkakaroon. Mag-build up po ang ating pananampalataya. Kahit maliit na pananampalataya yan, kapatid, kung buong buo, kaya nasabi ng awit kanina, magpupuri tayo ng buong buo. Ganun din po, manampalataya tayo ng buo. Maniwala tayo ng buong buo ng ating puso, ng ating buhay. Sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Magtiwala tayo sa Panginoon. At ano sabi dito? Ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya yan, sa mga pinapanalangin natin, hinihingi natin, lalo na sa sitwasyon ng buhay natin lahat po tayo mga kapatid, may inaasam, may hinihingi sa Diyos, na nawa ay mangyari sa ating mga buhay. At kung Kanyang pagkakalooban ito, mangyayari po. Lamang po magkaroon tayo ng pananampalataya at isagawa ang pananampalataya na ito. Dahil ang pananampalataya na hindi isinasagawa, na sa puso lamang, sa bibig lamang, sasabihin natin, oh, nananampalataya. Oh, mahal ko ang Diyos. Kahit alam natin ang utos ng Panginoon, sinasabi natin, pero kung hindi natin isinasagawa ito mga kapatid, hindi po yan ang kalooban natin. Kailangan po na isagawa natin ito. Dahil kung sinasabi lang ng ating bibig at wala sa gawa, wala rin po yan. Walang saysay na hindi po yan pananampalataya. Sinasabi lamang, yan po ng lebelo ng pananampalataya na 0. Walang pananampalataya. Kaya mga kapatid, ano yung ang gagawin natin? Magtiwala tayo. Example natin, sa tao lamang. Paano ka magtitiwala sa isang tao kung hindi ka rin naniniwala sa kanya? Di po ba? Paano ka maniniwala sa isang tao na sinungaling? Paano ka maniniwala sa isang tao na puro dada at hindi sinasagawa? Wala. Kung kahit hindi nagkakaintindihan, maraming hindi nagkakaintindihan ng mga tao dahil po dyan. Hindi tapat. Meron hindi tapat. Kaya dito, sa Panginoon, siya po ay tapat. Kaya nga, sa Kanya tayo maniwala, ipagkaloob natin ang buong pagtitiwala sa Kanya. Dahil sinabi niya sa Kanyang salita na pagkatiwala natin, buong buhay natin sa Kanya at aayusin niya ang ating buhay. Yan po ay pangako po ng Diyos.
Manampalataya tayo mga kapatid, at kung anuman ang inaasa mo sa oras na ito, pagkakalooban niya. Hindi man mangyayari ngayon mga kapatid, huwag pa rin tayo mawalan ng pag-asa. Dahil baka sasabihin ninyo, buong puso naman akong nanalangin, bakit hindi naman nangyari? Maaaring hindi ngayon ang panahon, o hindi yan ang kalooban ng Panginoon. May mas maganda siya ng plano. Dahil nga, siya ang lumikha sa atin, alam niya ang plano niya sa atin, mga buhay. Amen po? Ayan. Manampalataya tayo, maniwala tayo, manalangin tayo, at salisipin natin ang Panginoon ng buong buhay. Amen? So, I hope na sa maikling mensahe na ito ay nagkaroon ulit tayo ng lesson, may natutunan tayo. Sa ganon, yung pag-asa na ating inaasam ay mapapa sa atin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, na siyang lumikha sa amin, naniniwala kami po, O Diyos, na tutuparin mo ang inyong pinangako sa amin dahil kayo nga po ay Diyos. Kayo ang lumikha sa amin. Lord, hindi po kami nawawalan ng pag-asa sa aming mga inaasam. Buong puso po namin na pinagkakatiwala ang aming buhay sa inyo dahil sabi nga po ninyo, alam ninyo ang nakakabuti para sa amin. Salamat po Lord sa paliwanag na ito para kung sa mga panahon na kami nagtitina, sa iyo po kami tatawag at kami po ay inyong palalakas. Salamat Lord, nawa po ang mensahe na ito ay manatili sa aming mga puso at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay dito sa. Salamat po Lord, pagpalain po ninyo ang bawat isa na nakinig, pagpalain po naman ninyo ang bawat puso na andito ngayon. Kayo po ang magbigay ng protection para po lahat ng amin na pag-aralan ay hindi po mawawala. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po pasasalamat sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Ito ang aming manalangin. Amen. Thank you. Amen. Maraming salamat po, Pastora Esther. Purihin ang Diyos. Alam ko po na may natanggap po natin yung mensahe sa umagang ito. So, ating pong palakpak